Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, barilan sa NLEX Toll Plaza nakuha sa dashcam, 3 sugatan sa hot pursuit operations. Philippine Marines sumalang sa amphibious at air assault drills sa Palawan. 5 million pesos na halaga ng pinsala sa 178 fish cage operators na itala sa fish kill sa Magat Dam sa Isabela. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nakuha sa dashcam ang tensyon sa southbound lane ng NLEX Toll Plaza sa Bocaue, Bulacan, bandang alas 5 ng hapon noong June 26, Biyernes, nang makikitang nagsitakbuhan ng ilang mga unipormadong tao habang sunod-sunod na putok ng barilang umalingaw-ngaw. Ayon sa Police Regional Office o PRO3, nasa hot pursuit at blocking operation ang mga operatiba laban sa grupo na iniuugnay sa serye ng pang-hold-up sa mga minimart sa Central Luzon, Calabar Zone, National Capital Region o NCR at Region 1, nang sa halip na sumuko ay umano'y pinaputukan sila ng mga sospek. 3 hinihinalang miyembro ng grupo ang nasugatan at isinugod sa ospital. Patuloy ang investigasyon habang pinoproseso ng SOCO ang mga ebidensya sa pinangyarihan ng engkwentro. Amphibious assault, air assault at non-combatant evacuation operation o NEO ang pinakawalan ng Philippine at United States Marines sa Barangay Berong, Quezon, Palawan nitong June 22, Lunes bilang bahagi ng Exercise Kamandag 10-2026. Pinangunahan ng 3rd Marine Brigade ng Philippine Marine Corps at 1st Battalion, 5th Marines ng United States Marine Corps ang magkakaugnay na pagsasanay na sumubok sa mabilis na paglapag ng mga tropa mula sa dagat at himpapawid, pagkuha ng mahahalagang target, close quarter combat at ligtas na paglikas ng mga sibilyan sa gitna ng simulated crisis scenarios. Ayon sa Philippine Marine Corps, higit nitong pinalakas ang interoperability, operational readiness at kakayahan ng Allied Forces sa joint operations at regional security. Tinatayang 5 million pesos ang halaga ng pinsala sa malawakang fish kill sa Magat Dam na nadiskubre ng mga mangingisda noong June 25, Huwebes, sa Ramon, Isabela ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Tinatayang 174 hanggang 178 fish cage operators at nasa 1,200 fish cage units ang naapektuhan matapos bumagsak ang dissolved oxygen sa lawa dahil sa matinding init ng panahon. Upang mabawasan ang pagkalugi, ginawa na lamang daing o tinapa ng ilang fish cage owners ang mga namatay na tilapia sa halip na hayaang mabulo. Ayon sa mga apektadong mangingisda, marami sa kanila ang baon sa utang sa feeds at hirap ng makabawi. Nananawagan sila sa pamahalaan ng agarang ayuda habang patuloy na sinusuri ng BFAR ang lawak ng pinsala at mga hakbang upang maiwasan ang panibagong fish kill. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.